Mismong si Pangulong Noynoy Aquino ang nag-anunsyo ng pinakabagong balangkas ng kasunduan sa pagitan po ng gobyerno at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Ito na raw po ang tutuldok sa ilang dekadang hidwa ang kumitil ng libo-libong Pilipino. Base sa napagkasunduan, bubuoy ng isang bagong rehiyon na tatawaging Bangsamoro. Ito raw ang ipapalit sa ARMM. Nakatutok live si Jam Sisante. Jam? Yes, JGP, nagkasundo na nga ang gobyerno at ang MILF sa isang framework agreement na magiging basihan umano ng ipapalit sa ARMM na tatawaging Bangsamoro. The ARM is a failed experiment. Many of the people continue to feel alienated by the system. And those who feel that there is no way out will continue to articulate their grievances through the barrel of a gun. We cannot change this without structural reform. Ang pagpalit sa ARMM ng isang bago at mas malawak na rehiyon na may otonomiya ang isa raw sa mga pangunahing na pagkasunduan ng government at MILF Peace Panel sa kanilang mga negosasyon. Ang pagbuo ng panibagong teritoryo na tatawaging Bangsamoro ay tinitingnang panimula para tuluyan ng tuldukan ng mga karahasan sa ilang bahagi ng Mindanao na kumitil sa buhay ng libo-libong katao. This framework agreement paves the way for a final enduring peace in Mindanao. It brings all former secessionist groups into the fold. No longer does the Moro Islamic Liberation Front aspire for a separate state. Ayon kay Presidential Peace Advisor Teresita Deles, kasama sa tinitingnang sakop ng Bangsamoro ang kasulukuyang teritoryo ng ARMM. Tinitingnan din daw nilang maisama ang Isabela City sa Basilan, 6 na munisipalidad sa Lanao del Norte, ilang barangay sa 6 na munisipalidad sa North Cotabato at Cotabato City. Pero hindi basta-bastang isasama ang mga ito sa Bangsamoro dahil kailangan daw munang dumaan sa Kongreso at plebisito ang panukala tungkol sa paglikha ng Bangsamoro na bubuuin ng isang transition commission. Ang pagiging bukas daw ng proseso sa publiko ang pinagkaiba ng kasunduang ito sa naunsyaming Memorandum of Agreement on Ancestral Domain o MOA-AD ng nakaraang administrasyon. The MOA-AD had no consultation. It was an imposition. No? As I said, in this case, there was full consultation. Second, it will pass through Congress. Even after the work of Congress, it will pass through a plebiscite. May choice ang tao kung sasama sila dito o hindi. Kapag pumasa sa plebisito at nabuo ang Bangsamoro, magsasagawa raw ng eleksyon sa lugar. National government will continue to exercise exclusive powers of defense and security, foreign policy, monetary policy, and coinage, citizenship, and naturalization. Ngayong nagkasundo na ang gobyerno at MILF sa isang framework agreement, hindi raw ito nangangahulugang agad ng magbababa ng armas ngayon ng MILF. Patuloy pa rin daw ang negosasyon tungkol dito. That is the end goal. It will be phased and calibrated. The details of that will be worked out still as part of the annex. But in terms of the general principle, the idea is yes, the commission, the armed forces of the MILF will be put beyond use. Patuloy naman daw na tinuturing na lawless elements ang paksyon ni Amaril Ombracato na Bangsamoro Islamic Freedom Fighters na kumalas mula sa MILF. Yes, Jiggy, hindi pa raw napipirmahan yung framework agreement dahil ilalathala daw muna ito sa Official Gazette at iba pang pahayagan para masuri ito ng publiko. Nakatakda itong pirmahan ng mga panel heads ng government at ng MILF sa October 15 dito sa Malacanang at kabilang daw doon sa mga witnesses ay si Pangulong Aquino at ang Prime Minister ng Malaysia dahil sa Malaysia ginanap ang mga peace negotiations. Jiggy? Maraming salamat, Jam Sisante.